Hindi raw lalapit si Vice President Sara Duterte sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. para mapauwi ang dating Pangulo at kanyang ama na si Rodrigo Duterte. Kasalukuyang nasa ICC sa The Hague, Netherlands ang dating Pangulo para po sa kasong Crimes Against Humanity. Ayon sa Vice-Presidente mukhang doon na magpapasko at magbabagong taon ang kanyang ama. Lalo't ibinasura ng ICC ang hiling nilang pansamantalang mapalaya ang dating Pangulo. Maituturing naman daw na welcome development ang utos ng Ombudsman na luwagan ang pagsasapubliko ng SALN o State of Assets and Liabilities and Net Worth ng mga opisyales ng gobyerno. Ayon sa chairperson ng UP Department of Journalism na si Assistant Professor Carol Ilagan, dapat bisitahin ulit ng Ombudsman ang nilabas itong memo dahil may bagong probisyon na dapat mabago. Dahil hindi raw dapat ganun kahirap ang pagkuha ng SALN. Partikular na tinutukoy ni Ilagan ang questionable raw na requirement sa mga mamamahayag na gustong i-access ang mga SALN. Titingnan ng Ombudsman kung paano nag-comply ba at saka titingnan rin nila kung yung story daw natin or yung output ay may potential misuse, misrepresentation, gano'n palagay ko rito contentious on parang may mga ethical at saka practical implications kasi una parang mahirap siya in a sense because kung magiging mandatory ito it could be perceived as hindi ba parang medyo a form of intimidation. Mga kapatid, yan nga po ang tinig ni UP Department of Journalism Chair Assistant Professor Carol Ilagan. Samantala si Professor Danilo Araw po ang tawag dyan sa nakalagay na yan sa memo ng Ombudsman, OA daw yan. Hindi daw trabaho ng Ombudsman na i-monitor kung ano ang gagawin na storya ng media. Sa iba pang balita, nanindigan naman po si House Speaker Bogie D na hindi may iwasan ang unprogrammed funds sa panukalang budget sa susunod na taon. Ilang mambabatas kasi ang kumontra at nanawagan po na ibasura na ang unprogrammed appropriation sa 2026 budget. Pero sa panayam po ng programang ito, iginiit ni Speaker D na hindi pwedeng alisin ang 249 billion pesos na unprogrammed appropriations dahil reserbang pondo ito para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Pagtitiyak pa ng Speaker, may nakalatag na control measures para hindi ito magamit sa katiwalian. Tulad ng paghingi ng special budget request ng sinumang ahensya na gagamit nito. Hihingan din ng quarterly report ang mga ahensya kung paano ginasta ang pondo at may oversight committee rin daw na bubuuin ng Kongreso para mabantayan ito. Unlike nung araw, hindi siya naka-align sa mga agencies. Yun ang ibig kong sabihin. Pero at least ngayon, identified na kung saan talaga paglalaanan. Nung araw as a whole buong buo na hindi ka sigurado kung saan talaga pagpupuntahan ng mga unprogrammed na appropriations. Dito, kahit papano, paliwanag na makikita kung saan talaga paglalaanan. Katulad ng Department of Agriculture, Department of Education, DOH, at ganun, DSW at iba pa. Na kaya madaling himay-himayin. Yan nga po ang tinig ni House Speaker Bogie D. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media! Ito tayo sa totoo, tunay at tapat.